Ano nga ba talaga ang existentialismo? Minsan ba natanong mo na sa buhay mo na ba't nga ba ako nabubuhay? And para saan nga ba talaga ang buhay? Papatanong ko na lang ng, does it matter na mabuhay ako kung mamamatay lang din naman ako? Parang ganon. So, ang existentialismo daw, basta isa na-research ko, ito ay ang perspective ng isang tao sa kung ano ang buhay. At ito ay nakabatay sa kung ano ang mga information na nape-perceive niya. At ang pananaw ng existentialismo ay lahat ng tao ay individual. Lahat tayo ay malayang pumili at gumusto. At kung sino yung nakaranas, siya lang talaga yung makakapagsabi kung ano talaga yung tama at mali. So, yun nga. Babalik tayo sa tanong na kung ano nga ba talaga yung purpose ng buhay. So, i-share ko din sa inyo kung ano nga ba talaga yung sarili kong perspective and my own opinion. Kung ano yung buhay para sa akin. And kung ano mga ba talaga yung purpose ng buhay. So, very crucial yung tanong na yun para sa atin lahat. Kasi delikado yun. Para siyang suicidal thoughts na rin kung iisipin. Kasi iniisip mo na walang saysay yung buhay mo eh. Parang gano'n. Pero, to be honest, gano'n talaga yung yung nakuha ko. So, ang existentialism kasi, it speaks about life. Sa pananaw ng tao. Ano siya eh, parang in majority, para sa akin, iyon ay ang relihiyon or ang siyensya. Kasi, if tatanungin natin kung ano ba talagang sense or paano ang buhay or para saan ang buhay ng tao, kailangan natin alamin kung saan nagmula ang tao. Kasi, lahat ng may beginning ay may cause. So, may dalawa lang tayong pamimilian. Which is, siyensya or meron tayong creator. So, ang makakasagot lang din nun, purpose. Bakit purpose? Kasi, explain ko muna ang purpose. Lahat ng tao may different interpretation when it comes to purpose. May ibang tao na sa tingin nila ang buhay nila or ang purpose ng buhay nila is para sumikat. May mga tao na nabubuhay para sa pera. May mga tao na sa career. Kung anong estado mo sa buhay. And then, meron tayong sabihin natin na ang buhay natin una is nanggaling tayo sa science, which is non-existence. Non-existence, mabubuhay ka, mga experience ka, trabaho ka, pag naging successful ka, then isipin natin na dumaan yung 100 years, parang wala lang din. Tapos, doon natin masasabi na wala talagang purpose yung buhay. So, para sa akin, hindi hadlang yung siyensya na meron tayong creator. So, if possible siya, pero again, wala tayong purpose or malilib tayong empty na parang wala naman pala talagang purpose yung buhay. Parang gano'n. So, sabihin naman natin na meron tayong creator. And if meron tayong creator, magbabago lahat. Magbabago yung salitang kamatayan. Hindi na siya end para sa atin. And yun pa yung way para mapunta tayo sa eternity. So, buhay ka, may dahilan ba't ka nabuhay para mamatay. Kasi ang kamatayan ay way para sa eternity, which is yung eternity is yun yung walang eternity ay walang katapusan or ano siya, infinite, kumbaga ganun. So, again, ang existentialismo at ang perspective na rin sa buhay ay nakabatay sa kung anong nape-perceive natin sa buhay. Kaya tayo nagkakameron ng perspective. And yun yung parang batay sa sarili kong experience.